Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 16, talata 1 hanggang 8. Si Samson sa Gaza. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Dooy may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Filisteo na siya ay naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit nang hating gabi na pumunta sa pinto ang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sina Samson at Delilah. Pagkatapos nito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito'y nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, "Suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 100 pirasong pilak." Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, "Sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig?" Sumagot si Samson, "Kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao." Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Pilisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok na igagapos kay Samson. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 16, versikulo 9 hanggang 16. Samantala, may isang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo." Ang yantok na nakagapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang marupok na tali. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito sinabi ni Delilah, "Hindi mo ako mahal. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung paano ka magagapos ng hindi makawawala?" Kaya sinabi ni Samson, "Pag ako'y ginapos ng lupid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makawawala." Si Delilah ay kumuha ng bagong tali at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Samson, may dumarating ng mga Filisteo." At ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang lumalagot ng sinulid. Sa kabilang kwarto naman, naroon pa rin ang mga Filisteo. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, "Hanggang ngayon niluloko mo ako. Ayaw mo pang sabihin kung paano ka magagapos nang di makawawala." Sinabi ni Samson, "Pagka pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, hindi na ako makawawala." Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos saka sumigaw, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, "Ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang iniuukil-kil niya kay Samson hanggang sa mainis ito." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 16, versikulo 17 hanggang 24. At ang sabi, "Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo.
Sinabi ni Samson, hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit isang beses lang, sapagkat mula pa sa kapanganakan ko itinalaga na ako sa Diyos bilang isang Nazareno. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo, kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Pilisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya, at nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nang hina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Pilisteo para hulihin ka." Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon, pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo, pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Samson, muling nagkatipon ng mga pinuno ng mga Pilisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila, "Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin laban sa kalaban nating si Samson." Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila, "Dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin." Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan, at nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, "Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin." Pinatayo nila si Samson sa gitna ng 2 haligi at ginawang katatawanan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 16, verse 25 to 31. At nangyari nang masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, "Tawagin si Samson upang siya'y ating mapaglaruan," at tinawag na si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila. At kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, "Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan." Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon. At sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, "O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyong naalalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang mahiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking 2 mata." At si Samson ay pumigil sa 2 gitnang haligi na pumibigil sa bahay at isinuhay sa mga yaon, ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa'y sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, "Mamatay nawa akong kasama ang mga Filisteo," at iniubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay na bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Na magkagayoy, lumuso ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama, at kinuha siya at iniahon siya at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estaol, sa libingan ni Manoah na kanyang ama, at siya'y naghukom sa Israel na 20 taon. This is the word of God. Amen.